Isang napakalaking asteroid ang talagang pumukaw ng atensyon sa mga headlines nitong nagdaang mga araw sapagkat naglabas ng statement ang scientist kung gaano kalaki o kababa ang tsansa na ito'y tatama sa mundo natin. Nabanggit din na malaki ang magiging pinsala na banta nito. Kaya naman, posible rin na magunaw ang mundo? Bago tayo dumako sa mismong topic natin, of course, may mga viewers tayo na hindi ganoon kaalam kung ano ba talaga ang asteroid. Warm up muna tayo. Ano ang asteroid? Ayon sa NASA information, ang pinaka-basic lamang na dapat maintindihan kapag sinabing asteroid, ang ibig sabihin nito ay isang bagay sa kalawakan na umiikot din sa araw na para bang isa ring planeta. That's why tinatawag din itong minor planet. Kasi mas maliit ito sa mga tinatawag nating planeta tulad ng mundo natin which is Earth. Ang common na itsura ng asteroid ay isang bato na nasa kalawakan. May mga pangalan din ito tulad ng mga planeta sa solar system. At ang pangalan lang na-detect na asteroid kamakailan lamang ay tinatawag na 2024 YR4. 2024 YR4. Ang asteroid na 2024 YR4 ay unang namataan sa Chile. 2 buwan na ang nakakalipas, so it was around December. Also namataan ito sa pamamagitan ng telescope. May mga iba pang mga bagay sa kalawakan na dumaan itong mga nakaraang buwan o mga nakaraang taon. At mas malapit pa nga ang mga ito sa Earth kaysa sa buwan. Kung kaya't ang swerte ng Earth dahil sa kabutihang palad, hindi naman lahat bumagsak dito sa atin. Pero may ilan tulad ng Albit na mas maliit kaya naman hindi napansin ang pagbagsak ng iba ng ito ay magliyab sa pagpasok sa atmosphere. Not until mamataan nga itong 2024 YR4 na mayroong tsansa na bumagsak sa Earth. Ibig sabihin, normal naman talaga ang pagbagsak dito sa Earth ng mga bagay galing sa kalawakan. May mga ibang namamataan ang pagbagsak, may ibang malapit-lapit ang pagbagsak, at may iba na diretso talaga ang pagbagsak dito sa Earth. Karamihan naman ay hindi mapanganib, pero may iba naman na nagbibigay ng mga sagot sa mga scientists at astronomers tungkol sa misteryo ng ating kalawakan at mga sapat na impormasyon na desperado tayong malaman at maiba tulad ng 2024 YR4 na banta sa ating kaligtasan. Ang asteroid 2024 YR4 ay maliit na planeta. Tulad nga ng nabanggit ko, ang mga asteroid ay minor planet. Kaya technically, ang 2024 YR4 ay isang maliit na planeta. Dahil ang mga asteroids ay mga nagkalat na bagay sa kalawakan nang mabuo ang ating solar system 4.6 bilyong taon na ang nakakaraan. Kaya marami talagang bato na pakalat-kalat lang sa kalawakan. Tulad nga nitong 2024 YR4. At kapag nakapasok ito sa atmosphere ng Earth, itutulak lang ito ng gravity para bumagsak. Kahit moderno na ang panahon natin, napaka-imposible pa rin talagang malaman kung may mas malaking asteroid pa na tatama sa Earth. I mean, malaki naman ang 2024 YR4. Pero sa ngayon, imposible pa malaman kung may mas malaki pang posibleng dumaan. Mabuting at seryoso na ang mga scientists simula noong late 20th century na bantayan ang mga ganitong bagay sa kalawakan. Talagang mapalad tayo kahit papaano sapagkat noong 1908 ay may isang asteroid na bumagsak sa Siberia at ang pagsabog nito ay nakapinsala sa mga tao at mga gusali kaya naman maraming mga tao ang nasugatan. Mayroon ding tulad ng YR4 noong 2004 at tinatawag naman itong Apophis. Kasing laki ito ng cruise ship. Imagine kung natuloy ang pagbagsak nito sa Earth. Apophis ang pinakadelikadong asteroid na dumaan malapit sa atin bago pa nagkaroon ng bagong banta which is YR4. Biruin mo, 2004 hanggang 2013 pinantayan ang Apophis bago nag-declare ang mga scientist na ito'y hindi natatama sa Earth. Pero napakalaki ng pagkakaiba nito sa YR4 sapagkat hindi alam ng mga scientists kung ano ang gagawin para malaman ang posibleng dulot nito at ano ang mga posibleng mangyari, sino ang tutulong sa atin. Kahit ang mga gobyerno sa iba't ibang mga bansa ay walang ideya
kung ano ang dapat na gagawin para mapigilan ang 2024 YR4. So kapag tatama na ito sa 2032, gugunaw ba ang mundo sa 2032? Ang sagot ay posibleng oo at posibleng hindi. Sa laki ng asteroid na ito, magiging delubyo ito sa area kung saan ito babagsak, lalo na kung ang pagbabagsakan nito ay lugar kung saan napakaraming tao. Hindi pa malaman kung gaano nga ba ito kalaki talaga, pero batay sa nakita sa telescope at mga pag-aaral, ito ay nasa 90 meters. Ibig sabihin, ang ganitong asteroid ay hindi mawawara kapag nakapasok na sa atmosphere, kundi ito ay mananatili kung ano talaga ang anyo o shape nito. Sa tinatayang laki ng asteroid, ito ay magdudulot ng malaking butas sa lupa at siguradong isang syudad o maaaring 2 syudad o higit pa ay masisira at maraming tao ang mawawalan ng buhay. Kung ito naman ay sa tubig babagsak, posibleng magkaroon ng malawakang tsunami. Kaya posible talagang gugunaw ang mundo sa 2032 o hindi, pero syudad ang mawawala. Though sa ngayon ay 0.28% ang tsansa na ito ay tatama sa 2032 kumpara sa unang calculation na 3.1%. Kung hindi man ito tatama sa Earth sa 2032, ito ay mayroong 1% na tumama sa ating buwan. So, I'm Kabatiran, mananatili pa rin akong nakamonitor sa updates tungkol sa asteroid 2024 YR4. Kaya naman, posibleng magkaroon pa ito ng mga kaparehong videos in the future patungkol sa mga bagong statements sa asteroid na tatama sa 2032. Kaya stay lang kayo, abangan pa ang ating mga susunod na videos. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapin, ilike lamang ang video na ito at huwag din kalilimutang mag-subscribe. Dahil naniniwala akong mas nakakatakot pa sa tatamang asteroid kung tayo ay walang nalalaman. Kaya naman see you on my next one. Bye for now.